Hi guys! Gusto mo ba ng mala fast food chain na sarap na spaghetti at ng chicken? At may extra bonus pa na white sauce recipe ang ibabahagi ko sa inyo na siguradong papatok ito kahit anong okasyon. Kaya naman kung interesado ka, panoorin mo hanggang dulo, tara umpisahan na natin. Sa unang recipe ay tuturo ko naman sa inyo kung paano magluto ng juicy at crispy na fried chicken. So una, sa malalim na lagayan ay maglagay lang tayo ng tubig. Sunod, maglagay naman tayo ng sibuyas at ng bawang. Maglagay na rin tayo dito ng pamintang buo. At timplahan lang natin ng isang dakot ng rock salt at ng asukal. At maglagay na rin tayo dito ng laurel. And then haluin lang natin until matunaw yung ating asin at ng asukal. Once okay na yung ating braining solution, ay ilagay na natin yung ating mga chicken. So gumamit ako dito ng chicken quarter leg, sinati ko lang sa dalawa. Make sure lang na nakababad lahat ang ating mga chicken sa ating braining solution. And then takpan lang natin at hayaan lang natin yan nakababad for at least 8 hours or overnight. At habang natin nakababad yung ating mga chicken, ay tuturo ko naman sa inyo ang pagluluto ng Filipino style spaghetti. Sa kumukulong tubig, maglagay lang tayo dito ng asin. And then ilagay na natin dito yung ating spaghetti pasta at lutuin lang natin yan for at least 8 minutes or depende sa packaging ng inyong spaghetti pasta. Once luto na yung ating mga pasta, ay off na natin yung kalan at i-drain natin yung tubig ng ating pasta. And then hugasan lang natin ng isang beses at i-set aside muna natin. Para naman sa napakasarap na sauce, sa kawali ay mag-init lang tayo ng mantika. Kapag mainit na, igisa natin dito yung ating sibuyas for a few seconds. Sunod naman, ilagay natin dito ang ating bawang. Gisa natin yan for another few seconds. And after few seconds, sunod natin ilagay dito ang ating ground beef. Kung ayaw mo ng ground beef, ay pwede kayong gumamit dito ng ground pork. Gisa lang natin yan saglit at takpan. Hayaan lang natin yan mag-simmer for at least 5 minutes. Once nagmatika na kagaya nito, ay sunod na tayo maglagay dito ng hot dogs. And then, igisa lang natin yan saglit at maglagay na rin tayo dito ng ating mga pampalasa kagaya ng beef cubes at ng ground black pepper. Igisa lang natin until matunaw ang beef cubes and then takpan lang natin at hayaan lang natin ulit mag-simmer for a few minutes. And after few minutes, pwede tayo maglagay dito ng ating gagamiting spaghetti sauce. So, pinili ko pala ng spaghetti sauce yung sweet style para Filipino style talaga ang ating spaghetti. And then, naglagay na rin ako dito ng ating banana ketchup. And then, haluin lang natin saglit at hayaan lang natin mag-simmer for a few minutes. And after few minutes na pagkakakulo ng ating sauce, ay pwede tayo maglagay dito ng slices of mushroom. Then, timplahan lang natin yan ng asukal at ng asin at ng paminta, depende sa inyong panlasa. I-simmer lang natin ulit for another few minutes. And after few minutes, kung napapansin mo nagmamantika na yung ating sauce, ay pwede na yang i-serve. At para naman sa breading ng ating chicken, sa isang bowl, pagsamahin lang natin ang all-purpose flour, cornstarch, paprika, garlic powder, salt and pepper. At para mas malasa, ay maglalagay na rin tayo dito ng seasoning granules. And then sunod, maglalagay na rin tayo dito ng baking powder. Haluin lang natin until mag-well combine lahat ng ating mga sangkap. And then after that, iset aside muna natin at i-prepare na natin yung ating mga chicken. And after few hours na pagkakababad ng ating mga chicken, ay pwede natin yung tanggalin sa brining solution. And then coat lang natin to isa-isa ang ating mga chicken sa flour mixture na ginawa natin. Make sure lang hanggang sa ilalim ng balat ng ating mga chicken ay malagyan natin to ng ating breading. And then prituhin lang natin yan over medium heat until mag-golden brown and crispy.
Once golden brown na at crispy kagaya nito ay pwede na yan hanguin. Mas okay kung ilagay natin yan sa strainer para ma-drain ang excess oil ng mga ito. Prituhin lang natin ang natitirang breaded chicken. At para naman sa masarap na gravy, sa isang kasirola, maglagay lang tayo ng tubig. And then maglagay na tayo dito ng soy sauce o toyo. At para naman sa pampalasa, ay maglagay na rin tayo dito ng pork cubes o kaya naman beef cubes. Maglagay na rin tayo dito ng paminta at ng all-purpose flour. And then haluin lang natin until matunaw ang all-purpose flour. And then i-on natin yung kalan over medium heat at hayaan natin kumulo or until maging malapot ang ating sauce. Kung gusto niyo mas malapot ay pwede kayo magdagdag dito ng all-purpose flour o harina. Once malapot na ang ating gravy, tikman nyo muna. Pag okay na sa inyo yung lasa ay pwede na yan i-serve. Sa pagsuserve naman ng ating spaghetti ay kung gusto nyo ng pang-isahan lang, pwede nyo gayahin yung ginawa ko. Naglagay lang ako ng pasta sa isang plato at naglagay na rin ako ng sauce. At syempre, hindi naman makukumpleto yung ating spaghetti kung wala itong cheese. And then, maglagay na rin tayo dito ng isang piraso ng chicken at ng gravy. At kung gusto nyo naman na maramihan ang serving or kung dadalhin nyo ito sa party, ay pwede nyo ilagay ito sa mga lagayan na may takip, gaya ng ginawa ko. Diba? Para na kayong nag-order sa labas. Pero ito ay mas marami at hindi nakakabitin. O diba, itsura pa lang para ka na rin umorder sa labas. Sigurado ko, mauubos ang handa nyo ngayon darating na Kapaskuhan o kaya naman bagong taon. At para man sa bonus recipe, kung gusto nyo ng white sauce sa inyong spaghetti, sa isang kasirola, over medium heat, magtunaw lang tayo ng butter. Then sunod, maglagay na tayo ng all-purpose flour. At haluin lang natin until matunaw ang harina. Once tunaw na, sunod na natin ilagay dito ang ating gagamitin na gatas. Pwede evaporated milk o kaya naman fresh milk. And then simmer lang natin yan for a few minutes. Once kumulo na, sunod natin ilagay dito ang all-purpose cream. Haluin lang natin uli at hayaan lang natin yan mag-simmer for at least 2 minutes. And after 2 minutes, pwede tayo maglagay dito ng grated cheese. Mas okay kung quick melt cheese ang gagamitin ninyo. And then, timplahan lang natin yan ng konting asin at paminta, depende sa inyong panlasa. At para mas masarap, maglagay na rin tayo dito ng dried parsley. Pero kung wala naman kayong dried parsley, ay okay naman hindi maglagay. Simmer lang natin yan for a minute. Tikman nyo muna. And then kapag okay na sa inyo yung panlasa, ay pwede na yung i-serve. I-buhos nyo lang sa ibabaw ng inyong spaghetti and that's it. Meron ka ng Filipino style spaghetti with white sauce. O diba, para ka na rin umorder sa labas dahil itsura pa lang nakakatakam na. Sigurado kong hindi pa mabibitin ang buong pamilya. Meron ka ng idea para sa ihanda mo ngayon darating na Kapaskuhan o kaya naman bagong taon. Sigurado kong magi-enjoy ang buong pamilya o kaya naman barkada. Bago ka pa lang ba sa akin channel at kung oo, huwag mong kalimutan mag-subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga bagong uploads. I hope nagustuhan nyo po ang recipe na na-share ko today. This is Mommy Jocelyn. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye! Happy holidays! Subscribe, like, and share.